Hindi po. Kasi judging from my notes, nung last kami nag-validate dito, 2022, may mga hiningi ako, may mga notes ako noon for next validation. Halos lahat naman po na-comply. Except pa dun sa dito sa official compliance natin. So, to start with, yung magandang nakita namin, may inventory po kayo ng ISF, hindi lang po sa waterways. Ibig sabihin po nun, hindi lang kayo basta naglista or nag-census para lang mag-comply. Ibig sabihin, pati ISF ninyo sa danger areas, mga landslide road, mga infrastructure affected, meron po kayong data. Tapos meron din kayong functional po yung opisina. Kasi I have to say na madami po kayo sa office niyo. May 3 kayong permanent, 3 detail, tapos may another 3, so 9. So, for now, admin, okay pa sila. Pero baka po pag nadagdagan na kayo ng project, kasi marami kayong i-implement, baka po magdadagdag na rin kayo ng manpower. Okay. Gusto niyo mo ibalik mo? Tapos meron din kayong socialized housing project. So nakikita niyo na kung gaano ka hindi kadali mag-implement ang project. Ano po? But then, kailangan nyo pong gamayin yung implementation ng project. Kasi ang dami yung ISF. Sa unang lista namin, noong 2020, 7,000. Pero, hindi ko alam kung saan yung dinala yung 4,000 kanina. COVID daw. Nawala yung pandemic. Grabe ang dami. 4,000 yung nawala during pandemic. Pero hindi po. Parang napunta siya sa PNR. Kaya lang, nung nag-streamline, nag-validate, hindi rin naman ganun karami yung PNR. So, ang ISF nyo in general categories ay 3,139. Tapos yung waterways nyo po ay 1,248. So, sa status naman po, sa kalagayan ng city, kaya nyo ba po itong i-manage? Yun nga lang, kailangan nyo talagang mag-invest, kailangan nyo talagang tutukan. And then, sa kailangan gawin, kailangan nyo po i-validate yung listahan ninyo. Yung 3,000 plus and then 1,000. Kailangan nyo talagang babaan. Kasi kasama po dun sa minomonitor natin sa 2.2, census, tagging, and mapping. Required po talaga yun. Trabaho po ng LGU. And then, dun sa manpower nyo po, kailangan po natin ma-manage effectively and efficiently yung manpower ninyo. Kasi nga parang nakikita ko kailangan nyo talaga mag-implement ng maraming project. Pero pagka po naman nag-census na kayo, makikita nyo na kung alin doon yung pwedeng umuwi ng probinsya, alin doon yung pwedeng socialized housing project, kung alin doon yung pang 4PH or pang pag-ibig. So, hindi naman po lahat, parang sasalain nyo lang. Hindi naman po yung raw number na yun na 7,000 or 3,000. And then, yung issue po ninyo sa, may nabagin kasi si ma'am sa sir sa NHA, parang although project siya ng DOTR, PNR, tapos ang nag-implement ay NHA, medyo nagsisala po kayo ng malaking pera na rin sa budget. Siguro linawin nyo na lang po yun. Kung talagang hindi ma-avoid na talagang ikakargo nila sa inyo yung budget ng pa-meetings, BIACs, and everything, bawian nyo na lang po sa share ng unit. Kung kanila yung 60%, sa inyo yung 40%. And make sure kung same din ang thinking ng LGU and then ng sanggunian, hindi kayo tatanggap ng hindi taga San Pablo. Pero kung gusto nyo naman, it's your decision. But then, kailangan nyo i-maximize yung resources po ninyo. And then, magagawa nyo